May Maris Racal as the last house guest of PBB Collab. So, itong si Maris Racal pala part ng Big Four nung season nila. Pero ano ang makukuha natin dito as audience? Anong makukuha natin dito kay Maris Racal? Well, pumasok si Maris Racal. She was 16, just like Charlie. So, ano yung maibibigay nun na kasi meron pala siyang katulad ni Charlie. Okay? May vibe pala na katulad siya ni Charlie. Siguro dun sa mga dati nang nanonood, no, nakabisado, siguro, ano yun parang may Charlie vibe na wala pa siyang alam sa mundo. But, marami siyang binigay na advices, no, na, ano yung natatandaan na sinabi dun sa LS na, live at the present. Kasi hindi ka mag-overthink pag iniisip mo yung present mo. Yeah. I mean, hindi ka nakakabayad ka naman ng kung anong kailangan mong bayaran, hindi nag-overthink ka pa. Especially pagka mayroong mga, hindi natin maiwasan may mga biglaan. Pero kung nairaraos mo naman, okay na yun. Life is just a day passing by. Sabihin, basta may raos mo yung araw na yun, yun na yun. Kasi yun yung live at the present. May raos mo yung araw na yun. Kumbaga, makakatulog ka at gigising ka kinabukasan. Diba? Na panibagong araw na naman. So, and si Maris Racal, meron siya mga controversies na hinarap, which is alam natin, and which is all housemates are aware bago pa sila pumasok. So, yun yung sinasabi ko kasi lagi nagsasabi si Maymay na lang daw dapat. Di ba? Ano yun masyado ng, masyado nyo namang nilalait yung ipinapasok na house guest dahil ba ayaw nyo. Di ba? Para rin ulam yan kung mapili ka sa mga ganyan, hindi sabi nga nitong airpot hindi ka dapat namimili. Ako kasi, mayroon ka rin mga karapatang pumili, lalo na sa food, kung saan ka komportable. Kasi hindi ka pa naman yung totally naghihirap. Di ba? Some people are making jokes na kung wala ka ng and then you're that. Kasi nga, mahirap din kasi yung nagbibiro ka kasi baka magkatotoo. Kasi nasabing, be careful what you wish for and what you say for. But definitely, yun ang dala ni Maris yung song na ginawa, yung para sa magduo, yun. Tsaka syempre, magkaroon sila ng bisita tsaka ng kausap para mailayo sila dun sa pressure ng eviction. Kumbaga parang binigyan lang sila ng caution dahil hindi nila expected na yung lalabas pala si Clarice at saka si Shubi, lalo na si Clarice. Which is para dun sa grupo na yun, siya yung pinakamatanda, yung pinakananay, siya yung nagme-maintain ng order. Diba, napansin nyo? Walang nagsisigawan dahil si Clarice yung nagluluto. Yung sinasabi yung give a chance to others. May may consequence yun, o may consequence o may drawback, may pitfalls yun. Yes, marunong sila lahat magluto if given a chance. But if the oldest is the one in charge of the food, walang aangal because nandun yung respeto. Kasi pag magkakaidaran kayo, walang respeto. Ganun yun diba? Kung chance mo yun, minsan nakakalimutan mo yung opportunity minsan, ini-ignore nun yung respect. At minsan yun ang sumusobra sa tao. Okay? Yun. So, ang ginawa lang ni Maris is nag-picnic, conversation, kasi yung sabi nga niya, parang recharge. Kumbaga, binibigyan niya ng personal touch and then nagbigay siya ng mga tanong doon sa mga duo na parang yung
anong pakiramdam mo na nakaduwong mo na ako, going back to the journey, kasi matagal-tagal na sila doon, almost 97 days na sila doon sa loob ng bahay ni Kuya. And Maris give, yung mga, nakikita nyo naman, may mga hugot si Maris as a housemate. Okay? Iba kasi pag naging housemate ka, at iba yung hindi ka housemate. Okay? Yun. Kaso kasi, may bias yung iba. So, sa akin yun ang mga nakita ko kay Maris. Yung mga magandang nadala niya as the last house guest. Abangan na lang natin kung anong gagawin itong mga house challengers na to mamaya. So, yun lang po.